Yung mga batong pinaglalagyan ng Yamashita Treasure, mga gold bar o ano pa mang kayamanan noong Second World War ay atin itong pag-uusapan. Anong klasing bato? Saan nakalagay ang mga batong ito na kung saan may Yamashita Treasure sa loob ng mga bato? Perfect. Magandang araw po sa inyong lahat, mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanao hinaot unta nga naata sa maayong kahimtang. Naimbag na daw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. May adna adlaw gid sa inyong tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan da na mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong pag-uusapan ngayon. Tungkol po ito sa mga batong malalaki, no, na ginawa ng Japanese Imperial Army na kung saan posibleng naglalaman ng kayamanan. Atin po itong pag-uusapan kung nasaan ito nailagay, no, saan ito matatagpuan, no, at anong klaseng bato ito, anong itsura, no? Yan po ang ating ibabahagi sa inyo ngayon na napakahalaga po para po sa Yamashita Treasure Hunting. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters, no? Maraming salamat po sa patuloy po ninyong panonood, pagsuporta, pagko-comment sa aking mga videos. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload, at pakifollow na rin po ang aking Facebook page, Yusup Yamato, para umunlad po ang ekonomiya ng Pilipinas. So continue po tayo sa atin pong usapin, laging topic. Tungkol po ito sa Yamashita Treasure Hunting, paghahanap po ng mga itinagong kayamanan sa iba't ibang lugar po sa kabundukan ng Pilipinas. So atin pong napili ito, no, sapagkat nakita natin, na research natin mula po sa mga iba't ibang source ng Yamashita Treasure Hunter groups, no, at mga ibang kudigo sa Yamashita Treasure Hunting na naglagay nga ang mga Hapon ng kayamanan sa mga bato, no? Kapag tinitigan natin, mukhang bato talaga sa ating paningin, no? Pero marunong gumawa ang mga Hapon ng artificial na mga bato. Bumuo po sila ng mga iba't ibang itsura ng batong malalaki para po pagtaguan ng Yamashita Treasure o kayamanan noong Second World War na kanila pong mga dala-dala, no, sa kabundukan po ng Pilipinas. So ang mga batong ito ay malalaki, no, kasing laki ng mga bahay, no, sobrang laki, parang bahay kubo. At kalimitan, tandaan po natin, ang mga may laman ay parang bilog, no, parang alam niyo yung siupaw, no, ampaw, no, yung parang mga palay o kanin na binilog na parang may mga bato-batong nakapaloob, hinalo. So malalaman natin na ito po ay gawa ng tao kahit bato sa ating paningin, sapagkat may mga nakahalo na mga bato, no, parang mga graba o nakahalo ng mga iba't ibang itsurang mga bato, no, parang kumbaga sa Bisaya, ampaw yung pagkain, no, bilog, no. Mga malalaki ito, nakalagay sa mga sapa, no. Tandaan po natin,
Sa mga sapa, bumuo sila ng mga batong malalaki na parang bilog sa gilid ng sapa, minsan sa gitna ng sapa, na maliliit na sapa, hindi malalaki. At kahit bumaha pa lang napakalaki ay hindi kayang dalhin ng baha, no? Sapagkat malalaki ang bato, parang mga bahay na nakaharang sa gilid o sa gitna ng mga maliliit na sapa. No? Minsan, mapapansin natin, ang batong ito parang may butas sa ilalim, may sikreto pa sa ilalim, na maaaring may tanil sa ilalim, tagos doon sa taas, na kung saan pinagtataniman ng mga mais or mga iba't ibang produkto, palay. So, nagtanil pa sila doon sa ilalim, no? Bukod doon sa bato na pinaglagyan nila, ay mayroon pa silang treasure na iniwan doon. At sinirado nila yung tanil. At may butas doon sa ilalim ng bato na kung saan dinaganan. Witness po ako dyan sa Mindanao, dyan ako isinilang. Sa lugar namin ay may Yamashita treasure. Yung batong yan ay nakita ko, maliit pa ko, hindi ko akalain na mayroon pala yung Yamashita treasure. Yung sinasabi ng nanay ko noon na mayroong engkantada na nagpapakita, hindi kami lumalapit kasi nakakatakot. So may mga kababalaghan tuwing New Year, may lumilipad na parang mga puitis, no? Mga iba't ibang parang paputok ng mga engkantado. Yan nga, kapag pumunta ka dyan ay nakakatakot, nagkakasakit ka sa maraming mga engkanto na nagbabantay. So yun pala ay may sikreto, no? Noong wala na po ako sa Mindanao, ay gumawa ng highway sa kabundukan at kabilang yan sa na-renovate. Ginawa ng highway yung aming lumang kalsada at sinakop yung sapang maliit na kung saan nandoon yung napakalaking bato na parang bula na may mga parang graba na nakahalo. So yung pong batong yun ay winasak at posibleng may nadali dun sa loob. At nagsususpek din ako nung bumalik ako 2005. Pero hindi nga natin kayang tibagin, sabi malaki yun. Mag-iisa lang tayo. Ay hanggang titig na lang, suspitsa. No? Yun nga pala talaga ay mayroon. At isa din, no, sa Nueva Vizcaya ay mayroon ding nakuha na nakalagay sa loob ng bato, no? So ibig sabihin, talagang mayroong sikreto sa loob ng bato na parang bahay na napakalaki, no? Parang bahay kubo. So sasapa din ito sa gilid ng creek, no? Maliit na dumadaloy na tubig. So kalimitan, maliliit lang na dumadaloy na tubig, doon nalalagay itong mga malalaking bato na ito na kahina-hinala na naglalaman po ng kayamanan. So, mayroon tayong mga videos na nagpapadala sa atin ng mga batong malalaki, no, na parang may mga nakadikit-dikit, no? Halatang parang ginawa ng tao, no? Hindi naman natin napapansin ito pag tiningnan natin sa ating mga mata, ay bato talaga. Kaya maaring pagtawanan tayo kung magbabalbag tayo ng ganun, sabihin ng mga tao makakita sa atin, bato man yan, bakit mo pinaghihinalaan? So ang mga Hapon napakahusay, no? Ginawa nila yun artificial, natural na bato, pinatigas nila para hindi mapagkamalan na may Yamashita treasure. Kung saan yung hindi mo mapagkamalan o hindi ka maniniwala, kung saan yung medyo mahirap kunin o mahirap paniwalaan, ay nandoon ang Yamashita treasure. Kasi kung ilagay mo nga naman sa madaling makita, no, kagaya ng semento kaagad, automatic semento kaagad, ibig sabihin mayroon na yan kasi semento eh. So ang mga Hapon, gumawa din sila ng artificial na mga bato
na malalaki, no, para doon po itago ang kayamanan. So may mga kasamang mga marker ito, no, na mga bato na parang barko, no, kasi yung doon sa nakita ko dati na natuklasan ko sa aming lupa na nabenta na, doon sa baba mga 20 meters, no, 10 to 20 meters ay nandoon yung parang barko, no, sa gitna ng sapa na maliit. At sa itaas noon ay nandoon yung bilog, no, na napakalaking bato na nakakatakot sa ilalim. May mga lumot na, may mga tinubuan na ng damo sa itaas, hindi mo na mapansin na ito pala ay may mga sign markers pa siguro, no, doon sa nilumutan na hindi na makikita. So yung barko na yun may parang bintana pa, may para pang nakaukit na square, na yun po ang ibig sabihin siguro na doon sa malaking bato ay may gold bar sa loob na nakalagay. May space yung ginawa ng mga Hapon, no? Kasi yung nakuha sa Nueva Vizcaya nga ay gold bars nasa loob ng napakalaking bato na parang bahay. Pag tiningnan mo yung bato, parang tinapay, no? Parang makain na tinapay. Tapos parang may mga halo na iba't ibang klaseng mga bato, parang mga nakadikit-dikit lang na mga bato. So mahalata mo na parang gawa ito ng tao, parang hindi ito ordinaryo, no, na mga bato. Hindi siya sulit na makinis na bato talaga, yung parang may nakadikit-dikit na iba't ibang uri ng bato. No, parang nga siya yung ampaw sa Bisaya na sinasabi. May space pala yun sa loob. Yun po ay artificial na mga bato. Ginawa po ng mga Japanese Imperial Army para pagtaguan ng Yamashita Treasure. So mayroon ng mga nakahukay niyan, may mga nakakuha na niyan, may mga patunay na niyan. Kaya hindi po yan haka-haka. Yan po ay aprobado, no? Kapag makakita kayo ng ganyan, prospect yan sa Yamashita Treasure Hunting na posibleng makakuha kayo ng mga gold bars o kayamanan sa loob ng bato. So iba rin yung pinadala sa atin na video, no, na may mga parang Imperial Yamashita Treasure sign, no, logo ng Imperial dynasty ng mga Japanese Imperial Army, yung parang may parang korting flag ng mga Hapon, no? Parang petals kung titingnan natin. Yan ay sign, no, ng Yamashita Treasure na parang kung titingnan mo parang bulaklak eh. Logo po yan ng Japanese Imperial Treasures. At may mga animal characters na parang mahahaba ang mga nguso na nagtuturo dun sa bato. Yung bato ang tinuturo, posibleng may laman yung bato, no? Kaya bago humukay, check nyo muna yung malalaking bato, no, na kahina-hinala na parang may mga nakadikit-dikit o ginawa lang. Yun muna ang pagtuunan ninyo ng pansin, baka may space o dinikit lang doon ang treasure sa mga bato na kanilang ginawa. Kaya hukay kayo ng hukay, wala, no? Wala kayong mahanap. Nandoon lang pala sa batong malaki na parang bahay, no? Sa gitna or nasa gilid lang, dinikit. May sekreto. Kaya kapag bumalik sila, titik-tikin lang nila yon or bubuhusan ng chemicals. Pag nalusaw, natunaw, kuha na yung Yamashita Treasure. Walang kahirap-hirap. Pero ang mga Pilipino, hirap na hirap. Walang kaalam-alam. Sige, hukay ng hukay hanggang sa napagod. Walang nahukay, walang nakuha. Kaya yun po ang advice natin doon po sa nagpadala ng video, no? Kasi may mga video na naipadala sa atin na may nakita akong napakalaking bato, no? Parang bahay, tapos parang ginawa lang ito. Kaya prospect yung bato na tinuturo yung nguso. Yun ang posibleng may karga. So hanggang dyan na lamang po. Sana po nag-enjoy na naman kayo, no? Dito po sa napaka-importanting kaalaman tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. Sana ay nakapagbigay, nakapagdagdag sa atin ng kaunting kaalaman tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At paalala ko sa lahat ng mga Yamashita Treasure Hunter na
sumuot sa mga mapanganib na kuweba o sa tunnel, huwag nyo na lang pangahasan, no? Kapag hindi ninyo alam, wala kayong idea, sapagkat napakadelikado po ang mga traps ng Yamashita Treasure. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.